Hindi ka ganun. First time. Wala pa experience. First time. Member na first time. Ah, hindi pa member. Sino pa yung first time na member na? Dito. Adab. Yung mga hindi pa member, task ka. Yan. Yung mga hindi pa member, ikot daw doon, papakainin ng lechon doon. Yung magpapa-member, hindi lilitsonin. Yung magme-member, lilitsonin. Okay, so agad o. Ano na lang ito sa So, sa bawat negosyo, sariyan ko, lumabas. Sa bawat negosyo, mayroong sistema. Alam niyo ba yun? Yes! Kung tumitigil yung pinabibilangan natin, may system to. Pag ginagawa mo yung sistema, lalaki yung negosyo mo. Tama? Yes. Sino dito yung alam na yung system? Nasa kamay. Yan, pwede na kayo umuwi. Mamaya. Alas 12 ba? Mamaya pa. Mamaya. Pwede na kayo umuwi mamaya. Okay. Yun, so sino dito yung ano, yung nakagamit na ng 33 na cellphone? Nakagamit na 33. Tagal na yun. Na-convert ko yun kasi cellphone technician ako. Na-convert ko yun para maging 3G. Wow. Hindi nga gawing kausap mo, kita mo siya. Oo, sino may 33 10 dyan? Ano lang gagawin mo? May 33 10 mo kung buhay pa. Pag tatawagan mo dapat, para kita mo kausap mo, dapat kaharap mo. Pinaka-henyo sa cellphone technician. Ayan, so, Hindi pantay itlog. parang akin lang. Parang akin lang. Galangin niyo ako, basta yun ako. Bastos niyo ako. Ayan. So, pag ganito, kasi ganito yung mga first timer dito, minsan, na-experience nyo ba yung nag-i-invite kayo, hindi kayo makapagdala ng tao? Kasi bakit? Maraming hirap mag-convince. So, gagawin nyo, huwag kayo mag-convince. Gagawin nyo, papayaramin nyo lang ng BCD. Ay, tawa. So, papayaramin ng BCD. Pag negosyante yung inaalok mo, sasabihin mo, 30 to 50,000 naman, pwede mo katahin. Pag empleyado, sabihin mo, 10 to 20,000 naman, pwede mo katahin. Interesado siya? O kasi kailangan maibigyan mo yung interest. Pag bago iabot, may interest dapat. Pag tambay, walang pakialam sa kita niya, huwag mo sasabihin yung kita. Sabi mo, ay din ko, panoodin mo. O, pag-uwi ng tablet, panoodin ka din sa lagi. Ay din ko, sabi mo. Ako, tsaka si, ako yung nandun sa CD. Yan, so pag pinahira mo, dapat bawat members meron kang 5 to 10 CDs. So, ang gagawin niya, magpapairam lang. Huwag kayo mag-explain about the business. Pairam nyo lang. Okay? Ito kasi may mga umattend dito na 3 times, 7 times di ko nag-guess. Ako yun. Bago ko naintindihan ito, siguro mga 50 times din natin. Gano'n ako pa-slow. Okay? Pinahira mo ng VCD, gawin mo ng paraan na masama ng office. So dapat, madala mo sa center. Hindi sa sa heart center Sa center, sa office, madala nyo doon. Tapos, Makati na seminar, dapat alam niyo yung mga schedule. 3 to 5, tsaka 7 to 9, Monday to Saturday. Okay? So, bawa, ang seminar, yung guest mo alas 3 atin, dapat 1 o'clock pa lang, i-text mo yung mga upline. Text the upline. 3 hanggang 5 upline. Text mo, may guest ako mamaya alas 3. Alauna pa lang, text ka na. Kasi bakit? Para, matulungan ka dun sa guest mo. Huwag yung susurprise sa akin yung mga upline ha. Pagdating nyo dun, pagdating ko dun, susurprise ko si upline. May guest ako 5. Pagpunta mo ng office, ikaw ang na-surprise. Bakit? Sarado office. Hindi pala. So dapat, na-text mo, di ba? Prior, di ba? Para supportahan ka. Tatawa din. Yeah, so pagkatapos ng seminar, ABC role, papakilala sa mga upline. Then, 90% mag-join yung mga prospect nyo o kaya mga guest nyo. Then pag na-pay in, sasabihin nyo kagad na attend kayo ng BMS, CCEL, saka ASAP 1, ASAP 2. Tapos ano pa ko lang? CCEL.
NDO. Hindi o Cecil. Itong dalawang to, yan ang pinaka dapat i-emphasize nyo. Ayan, o pangalaw ano, ito BMS tsaka NDO. Bago mag-invite, sasabihin siya, attend ka muna kahit isang beses ng NDO. Kasi bakit, iba, pagka-pay-in, oh, invite ka na, kaya manin mo na ako, parang mga 5 na ako. Wag, ganun. Okay, dapat pa-attend nyo kahit isang beses. Then, naintindihan nyo na yung business, ganun na yung gagawin niya, iikot lang yan. So, magpapahirap siya ng BCD, mag-i-invite, mag-a-attend ng training. So, pag ganitong system ginawa niya, pinerfect niya to, sigurado lalaki na grupo. Okay? Tama ba yun? Yes! Yung centering, ito yun, bakit magugulat ka, ang tagal mo na naging global, parang hindi pa lumalaki yung grupo mo. Kasi bakit? Baka hindi mo siya Ate, ginagawa paano siya araw-araw centering mapalit kasi yung ibig sabihin, makita siya araw-araw lahat? pupunta na. Pag meron kang trabaho, 8 to 5, 7 to 9 ka. Ibig sabihin nun, Ayan. Tama na. full part-time ka, pero full-time attitude. Ibig sabihin, full-time, araw-araw pupunta na office. Pero pag full-time ka, ano na, alas 3, alas 7 nasa office ka na. Sino din yung mga full-time customer? Mga part-time. Mga walang time. Wala naman. So yun, so ganun. So centering kasi bakit? Ang emphasize ng centering, kasi pag lumaki grupo mo, sa iba-ibang lugar, meron kang grupo, 100, bawat isang lugar. Pagdating ng alas 6, dapat nasa office ka na. Para pag nagdatingan yung mga leaders mo doon, masusustain mo. Kahit umabot na ng 1,000 ng leaders mo, araw-araw nasa office ka, masusustain mo yung downline mo 1,000. Yes. Kasi pag ginawa mo, buong Cavite, 100, maghapon na doon ka gabi na, yung 900 mo pumunta na office, wala ka. Masusustain mo yung 900. So yun yun. So, ikot lang, no? BCD. Kasi iba ginagawa, nag-i-invento pa yan. Hindi, mas magaling yung system. Kasi pag ginawa niya Upwork, system yan, very effective. For 10 years niya nang ginagamit pa sa first quadrant, forever living. Ano ba yung mga company? Power Homes. Yan, lahat yan, ginamit na lahat effective to. Ako, first time ko lang ginamit to kasi ngayon lang ako nag-networking eh. Ang binegosyo ko talaga, cellphone shop tsaka restaurant. So, yung inaral ko to, system, minasal ko, okay, laki kagad yung income. Tama? ABC rule. Okay, so sino pwede nating reenactment para sa ABC rule? Pwede mo mag-volunteer. So, bro, pwede ka? Palapakalan mo, bro. Isa pa. Isa pa. Alam mo sa akin? Babae, okay. Ganda yung chikap sa babae. Gusto ko lalaki. Sirino. Si ano, ayan, ikaw bro. Palapakalan niya naman. Ganito kasi nangyayari kasi iba, matagal na member, iba bago, nakakalimutan yung ABC rule. Ito yung tamang gagawin niyo pag nagpapain. Ano yung A? Advisor B? C? Client. Okay, malinaw yun. Ang ibig sabihin ng ABC rule. So, bawa, galing kami ng guest ko or client ko sa seminar room. Ito yung tamang gagawin. So, dapat, during the seminar, alam mo na kung saan nakalocate yung mga applies. Either ita-text mo or CR ka para malaman kung nasaan sila. Okay, bawa, paglabas namin ng seminar, wag, ito yung mga do and don'ts. Wag na pauuwiin mo yung client na hindi napapakilala sa mga applies. First, ituro mo muna sa office. Paglabas ng seminar, ayan yung counter. Yan yung kuha ng cheque, yan yung computer. There's the light. That's the... Gawin mo ng tanga. Huwag ganun ha, kasi i-tour nyo lang ha, huwag yung gawin tanga. So i-tour nyo sa office, buong office, para makita niya na, okay, ganun pala yung proseso ng business. So i-treat nyo siyang special, tama? Paglabas sa seminar, papakilala sa mga upline. Ganito ang mga gagawin nyo. Yung upline, bawag ikausap, nagpapaig ka sa ibang guest. Wag yung gagawin, papaig kayo. Ay, yan, tama muna. Huwag yung gagawin yung gano'n, yung hinahatak si upline. Tapos huwag yung gagawin na yung si upline, bawa, naka-standby, no? Ang ginagawa kasi ng iba, teka lang bro, atakin pala yung upline ko, kalapit sa'yo. Bro, mo naman, lapit ka. Huwag yung gagawin yung gano'n. Dapat, kung nasa si upline, doon lang siya, ang ilalapit nyo, yung client. Tapos, ay bro, makalala ka sa upline mo yan. Kamaya mo naman. Yan, please. Ayun nyo, please save ka. Yun, so, pag nag-uusap na sila, so, before prior, no, bago nyo ipakilala yung abawa, malayo pa, no? Ititiyak mo na yung upline. Paano yun? Bro, ito, grade 10 lang tinapos ko, pero kumikita ng 10 to 20,000 a day. Kahit ano man professional na kaharap ko, at tingin mo, maniniwala dun sa papakilala kong upline.
Oo naman, kasi sobrang laki na yun. Sa ibang tao, call center, ang betting, isang buwan na nila, tapos sasabihin mo, isang araw lang ng grade 3. So, ibig sabihin mo call higher. So, pag ganun, pag nagsalita yung upline, makikinig na yung yes. Kasi iba ginagawa, basta na lang pain naman. Wala man lang tee-up. So, ang mangyayari, bawa, kung manager yung kausap, yung guest mo, ang gagawin niya, hindi mo pinay, no? Ano ba yan? Kumikita ba yan? So, pag nagsalita siya, hindi na siya pakikinggan kasi sabi, wala namang kwenta. So, kung pinain mong gano'n, malupit to. Yung bilhin mo dapat masyadong mataas. Ito naman na ito malupit to. Ito engineer, gumikita ng 30 to 50,000 a day. So, kahit engineer yun, grabe naman, laki naman, abroad ako, hindi ko kinita eh. So, kahit engineer siya, pinakilala mo sa kapwa niya engineer, naniniwala, tama. Ayun, so, bawa kamay na kayo ulit. Take two, with peace. Ayun, so, pag nag-uusap na sila, wag na wag yung gagawin yung sumasabat kayo. So, nagsasalita na si Apply, no? Kamusta? Nakatin ka ba ng seminar? At tanong yung guest mo, Apply, nakatin siya ng seminar. Anong pangalan mo? Dito ang pangalan niya, Ams. Nagustuhan mo yung business? Oo, nagustuhan niya. Ang ganyan, may nakikita ba akong gano'n? Sabi, grabe yun. Hindi nakakati ng sisal, baka natutulog, during the season. Tingnan mo yung katabi mo, baka natutulog. Kasi may nakita, paulit-ulit nangyayari yun. So, huwag yung gagawin yun. Pag kinakausap ni Apply, yung guest mo, ang reaction mo ganyan lang. Tungo ka lang ng tungo. Kasi interesado ka, eye-to-eye contact. Kasi ba ginagawa? Ay, Apps, pain naman, no? Tapos maya-maya, naiinit na. Yung mga ganyan. Diretso, alis na. So, huwag yung iiwanan yung guest nyo. Tapos, eye-to-eye contact. Iwasan nyo yung, habang nag-uusap sila, tingin ka na tingin mo saan. Paggulat yung guest mo, tingin na rin na tingin mo saan. Pati Apply, mukha na kayo mga tanga. Huwag yung gagawin yun. Tapos, isa pa, huwag yung gagawin yung, bawa, siyempre, naiinip ka na sa nasabi ng Apply. Huwag yung gagawin yung, inip naman ako. Text nga ako. Gugulat ka yung guest mo, naglalabas na rin ng cellphone, nagsasalita yung Apply, wala nang kausap ko kayong dalawa, nagte-text, magkatabi lang kayo. Tama? Huwag yung gagawin din yun, okay? Huwag yung iniiwanan, kasi ang Apply, hindi yan nandiyan dyan para i-entertain yung guest mo. Nandiyan dyan siya para hingan ng advice, para i-convince yung client mo. Kasi bakit? Pag yung client mo, hindi maniniwala sa'yo yan. Kasi bakit? Too much familiarity kasi magkakilala kayo, magbibigan kayo. So, ibig sabihin, maganda ang gagamitin mo yung mga upline sa mga cross-line. Paano yun? Tatlong up-earner, tatlong earner, tapos dalawang ka-level niya. Alam niyo ba yung ka-level? Ano yung sabihin nun? Kamachili. So, ibig sabihin, kapares yan ang profesyon. Kasi bawa, nagdala ka ng doktor, pinakilala mo sa mga low profile, medyo ang hirap makinig ng doktor. Kasi siyempre, para sa kanya, nasa profesyon niya. So, kung puro mga engineer, puro mga high school graduate pinakilala mo, yung kausap mo naman, grade 3 lang, so dapat mapakilala mo sa kapwa niya level. Kasi pag ganun, hindi siya nakakaramdam siya, engineer ako. Puro na mga high school graduate yung mga kausap ko dito. Hindi na siya May ano kaya ako, may kaibigan ako na si Ryan nga. Bagay sa akin. So dapat, November pa ako. ipakilala ka ng kapwa niya Na-delay level. na naman yung Kasi sabi nagkakaroon ko. ng sariling lingwahe yan eh. Pero Pag nurse sa natatawa nurse, ka rin. gugulat ka pag nag-usap din. Like, tumawag siya kahapon. Hindi mo na sinasabi. Kasi may kanya-kanya siyang lingwahe. Pag nag-match yun, sigurado pain yun. Tama ba yun? Ano ba? Yun na yun. So, tapos pag nag-closing kayo, salamat sa advice. Kakamayan mong ganun. Okay? Tama? Tapos, isa pa doon, wag na wag nyo gagawin yung hindi pa tapos si Apply nagsasalita. Di ba, iniingay yung guest mo, no? Eh, ang tagal. Di dumaan na mas malaki kinikita. Teka, mamaya ka na ito muna, mas malaki kinikita. O yung gagawin nyo kasi ginawa sa akin yan. Sabi ko, marami naman, 40,000 lang kaman kinikita ko. Dumaan yung 2 million. Yung bago pa ako, ay, talagang hinatak. Sakat naman nun. Pag na-aim mo sa akin, tapos hahatakin ako, parang nabastos ako. Huwag yung gagawin nyo, hintayin yung matapos. Tapos, dapat at least 3 to 5 minutes lang pagiging yung mga apply. Iwasan yung 30 minutes kasi meron 30 minutes, 1 hour. Pagkatapos sila magkwentuhan, natao sa global. Sobrang haba. Okay, huwag yung gagawin nyo mag-A ng mahaba. Okay ba yun?